Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nagpamamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal ng sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit. Sa pamamagitan ng Jesucristo ring Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi pong muli sa inyo mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ika-34 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno sa ating banal na misa ay si Reverend Father Rene Paglinawan, OAR. Tumayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala
sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawante na magapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang anghel na bumababa mula sa langit. Hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng baging walang hangganan ang lalim. Sinunggaban niya ang dragon, ang ahas noong unang panahon na siya ring Diablo at Satanas, at ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. At inihagis ito ng anghel sa hanging walang hangganan ang lalim. Tsaka sinarhan at tinatakan ang pinto nito upang hindi siya makalabas at makapandaya sa mga bansa hanggang di natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nooy palalayain siya sa loob ng maikling panahon. Nakakita ko ng mga trono at ang mga nakaluklok doon ay binigyan ng karapatang humaton. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga pinupugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at pagpahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw o sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o sa kamay. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti na ang nakaluklok doon, na parang ang lupa't langit sa kanyang harapan, at hindi na nakita pang muli. At nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, mga dakila at maging hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya ng nasusulat sa mga aklat. Iniluwan ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Inilabas din ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nalagak sa kanila. Hinatulan ng lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon sa lawang apoy ang kamatayan at ang Hades. Ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-aawit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugat. Maging ibong layang-laya, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Mapalad na masasabi, silang dooy lumalaban at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sayo'y umaasa, masasabing mapalad din, habang lumalakad, lalo mo nga silang palakasin. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Magsitayo ang lahat. Narito, malapit na ang kaligtasan upang ating matamasa. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang isang talinghaga. Tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit nang magkahari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Bukas po ay huling araw ng taong liturhiko sapagkat Lunes at Linggo ay unang linggo ng Adbyento. So kaya ang misa natin bukas, anticipated Mass, ika nga, actually Sunday Mass na yon, ay hindi na gagamitin ang pagbabasa ng Sabado, kundi ang pagbabasa ng Linggo. At ang ating naririnig sa mga araw na ito ay yung mga tinatawag nating eschatological prophecies, no? Yung mga mangyayari sa mga huling araw. At naririnig natin galing sa aklat ng pagpahayag, ang lengguwahe, ang pananalita ay mahirap intindihin. Magkakamali tayo pag linalagyan natin ng literal interpretation. Ang mga 1,000 years, yung mga iba't ibang mga kataga. Ngunit
ang mahalaga rito ay ang pagtuturo na ang lahat ng mga tao ay huhusgahan sa kanilang ginawa sa mundong ito. Bibigyan ng gantimpala ang mga matutuwid at mga mabubuti at bibigyan ng parusa ang mga nagkakamali, ang mga masama, ang hindi sumusunod sa batas ng Panginoon. At maliwanag din na magtapos ang mundong ito gaya ng nalaman natin, mag-iiba. At ang pananaw na narinig natin sa pahayag, aklat ng pahayag ay, at nakita ko ang bagong bansa, ang bagong Jerusalem na bumababa, gayak na gayak, gaya ng isang babaeng ikakasal na naghihintay na sa kanyang maging asawa sa lalaking ikakasal sa kanya. Ito ang imahen, ito ang pananaw ng bagong mundo. Kaya kung ano man ang mga kamalian, katiwalian, ang mga hindi magagandang makikita natin sa mundong ito, balang araw magtatapos upang bigyang daan ang mundong hindi na magugunaw, ang mundong hindi na matatapos. At ang paraan kung paano tayo maging kaanib noon, nung pagkaharing iyon, ay nasa ating mga kamay, nasa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya magsikap po tayo maging tapat sa mga salita ng Diyos, sapagkat sabi ni Kristo, walang isang kataga, walang isang salita sa sinabi ko ay mawawala. Lahat ay matutupad. Sinabi ng Panginoon, kung tayo ay gustong maging alagad niya, pasanan natin ang ating krus araw-araw. Ang krus ng responsibilidad, ang krus ng katarungan, ang krus ng matuwid na daan, ang krus kung minsan ng ating mga kahinaan, ng ating mga kasalanan. Pasanan natin yan araw-araw at sumunod sa Panginoon. Ito lamang ang ating magagawa. Hindi humihingi ang Panginoon ng imposible sa atin. Lahat ng mga hinihingi niya sa atin, kaya nating gawin dahil sa Kanyang paghingi sa atin, tayo ay binibigyan na ng Kanyang grasya, ng lakas upang matupad ang Kanyang hinihingi sa atin. Walang salita ng Panginoon ang hindi matutupad. Kaya mga kapatid, alam natin na tayo ay inanyayahan ng Panginoon na sumunod sa Kanya, at itong pagsunod sa Kanya ay hindi natin kaya sa ating sariling lakas. Kaya humingi tayo ng grasya, Lord, every day, na mahirap sumunod sa Kanya. Krus nga ang tawag noon. Hindi yan isang madaling bagay. Krus, mabigat, mahirap pasanin. Ngunit dahil sa grasya ng Panginoon na dapat nating hingin araw-araw, unti-unting magkahari ang Diyos sa ating buhay dito sa mundo. At pagkatapos ng buhay na ito, sana'y makita ng Panginoon ang ating pagsisikap sa gitna ng ating paghihirap, ang ating paglilingkod sa Kanya, paglilingkod sa ating kapwa-tao, ang ating paglinis sa ating puso araw-araw na palaging tinutukso upang maging marumi uli, upang maging makasarili uli. Tayo ay everyday
araw-araw magsikap kasama ng biyaya ng Panginoon. Hingin din natin ang tulong ng ating ina na sana ang ating paglalakbay ay mapayapa at mabuti. Siya ang ating ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Magsitayo ang lahat. Tinatawag tayo ng Panginoon na magbantay sa Kanyang muling pagbabalik. Lumapit tayo sa Ama sa panalangin habang naghihintay sa Kanyang pagdating. Ang ating itutugon, Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang simbahan naway makatugon sa tawag ng pagbabalik loob at pagbabago. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang mga taong may mabuting kalooban, naway sama-samang kumilos para wakasan ang pag-aaway at digmaan, pangaapi at walang katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang ating kamulatan sa presensya ni Kristo, naway higit pa nating palawigin sa ating mga dukha at mga naghihirap na kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang mga may sakit, naway pagkalooban ng lakas at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kaibigan, naway maranasan ng walang hanggang kaligayahan sa piling ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kasaysayan, palakasin mo kami. Makapangyarihang Diyos, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Buksan mo ang aming paningin sa iyong presensya sa aming piling. Ilapit mo kami sa iyo araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan, at upang kami pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal, gawin mong ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, inagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bugal ng tanang kabanalan. Kaya sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay handog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minirapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Broderick na aming Administrador at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, kaysa ni San Agustin, San Ezequiel Moreno, Santa Magdalena ng Nagasaki, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalulugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupulis kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubili naman nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon na din o Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Narito ka gumagabay sa akin. Pag-ibig mo wagas ang kakangin. Walang makakapantay sa awa mo ng lay. O Panginoon, buhay ko'y iaalay. Panginoon, dulot mo ay pag-asang walang hanggan. Puso mo'y sa mundo nakalaan. Kapangyarihan mo'y tunay, aking isasalaysay. O Panginoon, dakila kang tunay. Sa kabila ng lahat, yakapin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, aakayin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, buhay mo'y inalay mo. Sa kabila ng lahat, pinatawad mo ako. Sa kabila ng lahat, yayakapin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, aakayin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, buhay mo'y inalay mo. Sa kabila ng lahat, pinatawad mo ako. Pinatawad mo ako. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkakalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin.
Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, umayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sama ng binuklod sa pag-ibig ni Kristo ang diwa. Sama ng pinatawad at pinihayaan. Magpuri na, di ka man karapat-dapat, di pa rin pababayaan. Sa puso ng Diyos may bitak tayong lahat. Piling niya na lahat tayo'y magpatawad, magmahalan. Turing niya sa ating lahat, kaibigan niya di utusan. Sambayan ang binuklod sa pag-ibig ni Kristo, magdiwang. Sambayan ang pinatawad at pinihayaan. Magpuri na, di ka man karapat-dapat, di pa rin pababayaan. Sa puso ng Diyos may bitak tayong lahat. Sa puso ng Diyos may bitak tayong lahat.